Agad po, isang wala sa palapa po para sa ating Diyos na buhay. Good afternoon po. It's nice to see you po sa oras pong ito. Pero bang tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, it's nice to see you. Amen. Ang tahimik nyo naman po. Alam mo, LYA, malalakas ang sigaw nito. Amen! Woo! Sino masaya? Taas ang kamay! Alam niyo po, bilib po ako sa inyo, mga light young adults, mga nanay, mga tatay po natin. Kasi po, alam niyo po, yung 4 p.m., ano po yan parang chill-chill ka na lang sa bahay. Tagahante ka na lang ng hapunan. Amen? Pero dito po tayo ngayon sa sambahan sa tahanan ng Panginoon. We are worshiping Him. We are praising His name. Alam niyo po, I'm so encouraged by everyone po. Okay po ba kayo? Isang malakas sigaw para sa ating Panginoon. Amen. Let's all pray po before we start. Hallelujah. Father God, thank you so much for today. God, continue to open our hearts, Father God. Continue to open our mind, or spiritual eyes, Lord God, so we can receive you, Panginoon, sa oras na ito. Father God, ikaw po ang manguna, ikaw na po ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Ngayon po, we are in the series of The God I Know. Foundation of God's Character. Mga magulang, mga kapatid, ang pangalan po ba ay importante? Taas ang kamay. Tingnan nyo nga po yung tao sa kaliwa, sa kanan po ninyo. May pangalan po yan. Kung wala po, mahirap po. Sige, kung di mo kilala, magpakilala ka ngayon. Ako po si Paulo. I'm 32 years old. Importante po ang pangalan. Because this is our identity. Sabihin mo nga, identity. Example din po nito ay ang ating professional title. For example po, doktor. Identity po yan. Engineer. Identity po. Architect. Architect Francis. Title po yun. Professional title po yan. Pastor. Pastor Francis. Pastor Froy. Pastor Melissa. Pastor Eric. Title po kasama po sa identity po yan. So, importante po ang pangalan. Amen. Names talk about the identity of the person. Pero mas mahirap naman po kung yung mga kapitbahay po natin, kasama natin sa work, kasama natin sa barangay, pinapangalanan po tayo. Meron po yan. For example, bigyan ko po kayo ng example. Andiyan na si Chismosa. Andiyan na si Boy Utang. Uy, pinapangalanan tayo ng mundo nun. Andiyan na si andiyan na yung siga ng baryo, tago na tayo. Diba po? Pwede, ganun po pinapangalanan po tayo ng mundo. Pero ito mas maganda. Ito mas magandang madinig. Andiyan na yung talented. Andiyan na yung masipag. Andiyan na yung walang absent. 8 a.m. ang pasok. 6 pa lang, nasa office na. Grabe, tindi naman nun. No? Grabe. Alam niyo po, pag nasa palengke po ako, last week po, nasa palengke po ako tinawag po akong Pogi. Pogi, bili ka ng puset. Bumili po agad ako Tinawag akong Pogi. Di na ako nakapag-bargain kung magkano, makipagtawadan pa. Hindi na. Dahil tinawag mo kong Pogi, bibili ako sa iyo. Importante po ang pangalan. Amen po? Sa Bible din po, importante po ang pangalan. For example po, si Abram to Abraham. Father of multitudes. Sino pa? Si Saul to Paul. Dati po si Paul ay taga-persecute ng Christian. Ginawa po siyang Paul ng Panginoon. Alam na po natin ang history. Ang Bible po, siya po ang pinakamaraming naisulat na book. Amen? Sino pa po? Simon Peter. Alam natin po yan. Si Peter naging fishers of men. Every name sa Bible determines their destiny. Sabihin mo nga, destiny. Same thing with God. We have to know His name to reveal His identity and nature. Now, the word God is a common noun. Hindi po yan pangalan. Ito ay descriptor lamang. For example, ako ay lalaki. Ay, ng common noun ko lalaki. For example, babae, woman, man, human. Yun po ay descriptor lamang. Amen? Hindi po yan yung mismong pangalan, personal na pangalan ng Panginoon. Ngayong araw pong ito, pag-uusapan po natin ang personal name ng ating Diyos. Sino po excited? Taas ang kamay. Amen?
Kung gusto po natin kausapin ng isang tao o mag-open tayo ng mga problema sa kanya, importante ba alam natin ang pangalan niya? Importante po ba na, mag-open ako sa iyo, Brother Paulo, ganyan. Importante po na kilala po natin ang ating pagbubuksan ng ating damdamin. Pag-open tayo ng problema, importante po natin ang pangalan. Kung di mo kilala yung tao na yon, magpakilala ka. Ganun po eh. Kasi mayroon na pong tawagin, boy. Hindi po eh. Hindi po, kailangan po alam natin ang personal na pangalan. Sige nga mo, pakilala po kayo sa inyong katabi. Kung di niyo po kilala yan, pakilala po kayo. Now, again po, ang salitang God o ang pangalang God, hindi po yan personal name ng ating Diyos. But don't get me wrong, ang God po is important po sa atin kasi we are all Christian. We are we're worshiping and we believe in God in three persons, which is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen po. But again, ang pangalang God is just a descriptor. Common noun po yan. Descriptor po, wala po yung ibig sabihin po yan. I mean, descriptor ng God is just His common name. Pero walang personal na pagkakilala. Walang personal na karakter na pwedeng malaman dito God. Kasi ang daming God eh. Di ba po ba? Ang daming God sa mundong ito. Di ba po? Ang daming God sa ibang bansa. Ayoko na magsalita, pero maraming God. Maraming God. So, God is just a common name. When we talk about God, we know that He is powerful, makapangyarihan ng Panginoon. When we talk about God, it's creator yan, tagapag-create yan ng universe. Yan si God. But beyond that, God wants to reveal Himself to us personal. His personal name. If you don't know a person personally, hindi po natin basta-basta mapagkakatiwalaan. Tama po ba? Pag hindi niyo po kilala yung isang tao, mayroon po magtiwala po dyan. Amen? Hindi po natin basta pwedeng malapitan kung di po natin kilala. Isipin po natin, nasa labas po tayo, punta po tayong Jollibee, punta ka sa cashier, sabi ng cashier, what's your order? Alam mo, sister, kailangan ko mag-open sa'yo. Ang bigat hindi po, mahirap po mag-open sa hindi po natin kakilala. Tama po, kailangan kilala po natin, personal. Ada pa po ba tayo? Hindi po natin basta-basta malapitan o masabihan ng ating problema ang taong hindi po natin kakilala. Pero ibahin po natin ang ating Panginoon. Pwede po natin siyang malapitan. Pwede po natin siyang mapagkatiwalaan. We can trust the Lord. Amen? Yan po ang gusto ng Panginoon, ay magpakilala po siya sa atin ng personal. Sabihin mo nga personal. God wants us to know Him more deeply and more personally. Amen po ba? Now, one of His name is called YHWH. YHWH. Walang vowel. No? The name YHWH is so holy, the Bible translates it to Lord, which is all capital letter. Lord. Yan. Kung babasahin niyo po ang Bible, meron po dyan iba na ang capital lang is yung first letter L. Pero pag nakakita po kayo ng all capital letter, L-O-R-D sa Bible, meaning po yun is YHWH. Sabihin nyo nga po, YHWH. YHWH is the personal name of our God. Para bang sinasabi ng Panginoon, I want you to know me more, so I will give you my name. And my name is YHWH. Sabihin nyo nga po again, YHWH. Bigyan po kayo ng example. Deuteronomy 6:4-5. Basahin po natin. Hear, O Israel, the Lord, all capital letter po yan. Our God, the Lord is one. Love the Lord, our God, your God, with all your heart and with all your soul and with all your strength. Yan pong example po niyan. Pag nakita po kayo ng all capital letter, YHWH po ang meaning po niyan. The personal name ng ating Panginoon. Amen? Now, who is YHWH? Let's go deeper. The Bible scholar added vowels. So, YHWH naging Yahweh. Sabi niyo nga po, Yahweh. Tapos, yung Latin Bible, it became Jehovah.
So, YHWH naging Yahweh, then translated to Jehovah by the Latin Bible. Now, let me share this to you, mga magulang, mga kapatid. Hapayawan lang po natin. Puntahan natin onting-onti lang. Example po ng mga karakter ng ating Panginoong YHWH o Yahweh o Jehovah. Okay lang po ba yan? Mabilis lang po ako. Okay lang po ba? Amen. Okay, number 1. Yahweh will provide. Sabihin mo nga, Yahweh will provide. Jehovah Jireh. It says in Genesis 22:14, so Abraham called that place the Lord. Again, called capital letter, Yahweh, Jehovah will provide. And to this day, it said, on the mountain of the Lord, it will be provided. God will provide in times of needs. In times of our needs. Magpo-provide po ang ating Panginoon sa oras ng ating pangangailangan. Amen po. Lahat po tayo nakaranas po niyan. Amen? Taas ang kamay lahat nakaranas na provide ng Panginoon. Yung walang-wala ka na, for example, walang-wala ka na talaga, pero may dumarating bigla eh. Ang tawag po ng provider, nag-provide ng Panginoon. Amen? Sa pamilya po natin, sino nakaranas, nag-provide ng Panginoon? Sa school, sa office, sa work, nag-provide ng Panginoon. Amen? Yan po si Yahweh. Yahweh, Jehovah, Jireh. God who provides. Sabihin mo sa tayo mo, Yahweh is my provider. A quick testimony lang po. 2023, nagpakasal po kami ni Pastora. You know. Simula po noon, lumakad kami by faith. And then nakapunta kami sa Amerika ni Pastora. Nag-provide po ang Panginoon sa pagpunta po namin doon. Alam po, hindi po naging madali po ang lahat ng nangyari po sa amin sa Amerika. Kasi po yung iba, karamihan po, pag nasabi na punta ka sa ibang bansa, sabihin, marami ka ng pera, marami ka ng pagkakakitaan. Hindi po ganun yung nangyari po sa amin. Pagdating ko po ng US, siyempre po hindi po ako pwedeng magtrabaho. Kasi tourist pa lang po ako, inaasikaso pa lang po namin yung papel ko po eh. And then, habang nag-aasikaso po kami ng papers po, ang daming kailangan bayaran. Humigit kumulang po, kailangan po namin ng 7,000 to 8,000 US dollars. O sabihin natin in peso, 450,000 pesos. Paano ko mababayaran po yun? Wala naman po akong trabaho. Si pastoral lang tatrabaho. Saan ako kukuha nun? Wala. Hindi po namin alam hanggang ngayon po kung saan po namin nakuha yung pera po. Alam niyo po, tuwan-tuwa po ako. Pero tuwan-tuwa po ako, mabuti ang Panginoon. Nabigyan na po ako ng permanent residence po sa Amerika. Isa lang po ang dahilan, nag-provide po ang Panginoon. Amin po, yan po yung picture ko po. Hanggang ngayon, hindi ko po alam kung saan po namin kinuha yung perang pambayad. Pero isa lang po ang alam ko po sa aking puso, nag-provide ang ating Panginoon. Amen? Do you believe that God will provide in your life? Amen. Number 2. Ano po yung una? God will provide. Jehovah Jireh. Number 2, Yahweh is our healer. Sabihin mo, healer. Jehovah Rapha. It says in Exodus 15:26, He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the disease I brought on the Egyptians. For I am the Lord. Again, capital letter po. I am the Lord, Yahweh, Jehovah, who heals you. Hindi lang po napoprovide ang ating Panginoon ng pangangailangan po natin. Si Lord po ay nagpapagaling din po. Amen? Ano mang klaseng sakit, ano man pong imposible sa mata ng tao, posible po sa mata ng ating Panginoon. Amen po. Quick testimony lang po, ang aking auntie from London po, her name is Auntie Monet or Tita Monet. Ayan po, makita po niya, andyan po yung sa gitna po. Si Tita Monet po yan. She's a Christian po. Before po, 2004, nagkaroon po siya ng brain tumor. And kailangan po siyang operahan. Alam niyo po, sabi po ng doktor, dalawa lang eh. Successful tsaka successful. Pero ito yung twist. May twist pa eh. Yung unang successful operation, pero makakalimutan niya kami. Second successful option,
Successful operation, pero kalahating katawan, hindi na magagalaw. Yun po. So, mahirap po yun, di ba po? Pero alam niyo po, as far as I can remember, very vivid lang po, the day ng kanyang operation, pinahanap po niya kami ng Bible. 2005 po yun, alalang-alala ko po. Alam niyo po, successful po yung operation. 2025 na po. Hanggang ngayon, nag-serve pa rin po sila sa church. Amen. Successful operation. Amen. Walang nakalimutan. Walang naparalis sa katawan. Nag-serve sa church. Ang pamilya nag-serve sa church. Alam niyo po yung pinsan ko na po yan. Ayun po, yung nakasalamin. Pogi po, di ba? Pogi rin po kasi ako eh. Kasi pamilya po namin yan eh. Biro lang po. Pastor na rin po sa London. Pastor Carlos po. Amen. Tubalya po yan. Amen. Praise the Lord. Again po, nagpapagaling ang ating Panginoon. God who heals. Amen. Sino po naniniwala po dito, pag pero po tayong sakit, kaya po tayong pagalingin ng Panginoon. Amen. Buong family, mag-serve sa Panginoon. Amen. Wow. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Yahweh is our healer. Ano yung una? Yahweh is our provider. Number 2, Yahweh is our healer. Number 3, grabe oh. Yahweh is our banner. Jehovah Nissi. Yahweh is my victory and protection. Exodus 17:15, Moses built an altar and called Lord, again, all capital letter, Yahweh, Jehovah is my banner. In this story po, Israel versus Amalekites. Alam niyo po ang story. Every time po tinataas po ni Moses ang kanyang staff, nanalo po ang Israel. And to make the long story short, nanalo po ang Israel. Tinataas po niya, banner po. Alam niyo po mga magulang, mga kapatid, even though we have silent battles po na ating mga buhay, kaya pong ipanalo ng ating Panginoon po yan. Amen? Sino po dito, niyalaban po ninyo mga mahal nyo sa buhay sa panalangin? Gusto ko, Lord, makasama sila sa simbahan. Gusto ko hindi lang akong masaya. Niyalaban ko to sa panalangin. Ipapanalo po ng ating Panginoon po yan. Amen? Pero pakpan mo ating Panginoon. Hindi lang po victory. Sino po dito, aamin ka sa sarili mo, minsan naranasan mo na yung proteksyon ng ating Panginoon. Amen? Sino po dito nagda-drive ng motor, ng kotse, taas ang kamay? Alam po na, from point A to point B, ng pagdadrive po natin, nakauwi, alis tayo ng ligtas. Ang tawag po doon, proteksyon. Galing po kayo sa bahay ngayon, nakarating po sa church, mamaya po uwi po tayong lahat sa bahay natin ng ligtas. Tawag po doon ay proteksyon. Amen. Ano pa po? Quick testimony po. Pasensya na po, marami yung testimony. 2017 po, na-aksidente po ako sa motor. Yan po yung picture ko. Alam niyo po, until now, hindi ko po alam. Kasi po, na-aksidente po ako, sirang-sira po yung aking helmet, sirang-sira po yung motor ko, pero hindi ko po alam bakit buhay pa rin ako. Until now, hindi ko alam. Ang last na alala ko, nasa ambulance ako. Pero, alam ko sa puso ko, ayan ay proteksyon ng Panginoon. Amen. Sino pong niniwala po dito? Tayo pong lahat na narito sa lugar na to, pinipreserve po tayo ng Panginoon, pinoprotektahan tayo ng Panginoon kasi gusto ka pang gamitin ni Lord. Amen? Amen po. Okay po ba kayo? Praise the Lord. Protection ng ating Panginoon. Amen? Eto mga kabataan, taas sa kamay ng mga light young adults. Tingin niyo, protection po ba yung ng Panginoon, yung nilalayo ka sa maling tao? Protection ni Lord yun. Eto pa. Sometimes po, the Lord will not open the doors of opportunity in our lives kasi alam niya na lalayo tayo sa Kanya. It's all part of God's protection sa ating buhay. Amen po, protection ng Panginoon. Alam niya kasi pag tatanggap mo yung trabaho na yon, wala na, hindi ka na mag-church eh. Alam ng Panginoon yon, God, that is protection. Amen? Amen? Okay po ba kayo? Last na po, maraming salamat. Sabihin niyo pa, praise the Lord, last na. Yahweh is our peace. Amen?
Jehovah Shalom. It says in Judges 6:24, so Gideon built an altar to the Lord there and called it the Lord. Again, all capital letter, Yahweh, Jehovah is peace. May kapayapaan po sa ating Panginoon. Amen. There are times na sobrang gulo po ng ating paligid, sobrang gulo po ng ating pamilya, ng ating relationship, pero sabi ng Panginoon, sa akin ka magtiwala, meron akong kapayapaan. God, Yahweh, Lord, Jehovah is giving us the assurance na pag po tayo sa Kanya nagtitiwala, meron pong kapayapaan tayong marireceive sa Kanya. Amen? May peace. Amen? Pasin po ninyo yung mga taong may kapayapaan na galing sa Panginoon, kahit may problema, nakangiti. Totoo po ba? Kahit namatayan, nakangiti. Kahit may problema, nakangiti. Yung mga usher po natin, taas po mga usher po natin. May mga problema yan, pero nag-welcome, nakangiti. Di ba po? Kasi may kapayapaan na galing sa Panginoon. May mga sarili-sariling problema rin po sila, pero bakit? Welcome po. Dito po tayo. Nakangiti. Kasi may kapayapaan na gagaling sa Panginoon. Amen. May lipstick pa. Naka-lipstick pa yan. Marunong ngumiti. Kasi payapa, taras ng titiwala ka sa Panginoon. Lord, may problema na ako. May problema man ako, Panginoon. Pero alam ko, Lord, may kapayapaan, may peace na manggagaling sa inyo. Amen. Isang malasa pala pa po para sa ating Panginoon. Sino po dito mga magulang, taas ang kamay. Sino po dito, aamin ka ngayon, di maiiwasan mag-alala. Lalo na kung wala nang bigas. Paubos na ang bigas. Walang pambayad ng kuryente. Hallelujah! Pero dahil alam po natin na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon, amen, meron po tayong kapayapaan. Sasamahan tayo ng Panginoon. Alam mo sa sarili mo, magpo-provide si Lord. Amen. Sino po nakapasin na umihinahon tayo habang nag-worship tayo? Yung magulong puso natin minsan, maraming alon ng buhay. Pag tinas mo yung kamay mo, nag-worship ka, umihinahon ka eh. Pumapayapa ka eh. Tawag doon peace. Kapayapaan na galing sa Panginoon. Yung mga mahal natin sa buhay po na nag-work sa ibang bansa, panatag ka eh. May kapayapaan ka na galing sa Panginoon. Na walang mangyayari sa kanila, di ba? Panatag ka. Yung mga na-depress, mga may anxiety. Alam niyo po kung meron po kayong depression o anxiety, lapit po kayo sa amin. Dito po sa church, sa mga light leaders, mga leaders po natin, papakinggan po namin kayo. Ipaparanas po namin sa inyo kung ano ba talaga ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya po na tayong bigyan ng kapayapaan. Amen po? Amen. Basahin po natin ito. No God, no peace. No God, no peace. Kung di po pala natin kilalang Panginoon, walang kapayapaan. Pero pag kilala po natin si Lord, lalo na pag kilala mo personally, may kapayapaan. Amen? Kilalanin po natin ang ating Panginoon. God wants us to know Him more deeply and more personally. Sabi ni Lord, be still and know that I am God. Mga magulang, mga kapatid, sabi dito, His name imitates the natural acts of breathing. Yahweh. Yahweh. Ang paghinga po natin, nababanggit po ang pangalang Yahweh. Gawin niya natin. Inhale tayo. Yun po pala inimitates the word Yahweh. Gawin niya natin.
Huwag kang tumingin sa kaliwat kanan mo. Biro lang po. Pero it imitates the breath. Amen? Sabi sa Genesis 2:7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became living being. Simula pa lang pala ng ating pagpapanganak, pinanganak po tayo sa mundong ito. Alam niyo po anong tinawag natin? Pinanganak ka ng nanay mo. Baby ka. Siyempre, hinga ka, di ba? Can you imagine po, unang-unang salita, unang-unang word na ginawa po natin, tinatawag po natin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Si Yahweh po ang tinatawag po natin. At sa huling hininga po natin sa mundong ito, sarili po dito, sasabihin po natin, alam mo sarili mo, one day, sabihin ng Panginoon, Nak, time's up. Time to go. Ang huling babanggitin po natin sa ating hininga, sa ating deathbed, kung tinatawag, ang hininga po, ang pangalan ng Panginoon. Hanggang sa huling hininga po, binabanggit po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen po. Kasi gusto po niya, personal mo siyang kilala. Pag kinakabahan ka, may interview ka, yan na interview. Si Yahweh pa din. Pag malungkot, if you are sad, Yahweh pa din. Pag umiiyak ka, dismayado ka, kung may problema, natakot ka, lahat po ng ginagawa po natin, every breath we inhale, every breath we exhale, we are calling God Yahweh. Sa bawat hininga po natin, tinatawag po natin ang salitang Yahweh, ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Psalms 156, sabi dyan, let everything that has breath praise the Lord. Again, all capital letter po yan. Praise the Lord. Praise Yahweh, Jehovah. Praise the Lord. Amen po. Every time na huminga po tayo, nagpupuri po tayo sa ating Panginoon, mga magulang, mga kapatid. Yahweh is the loudest word we can hear when we are in the quietest moment of our life. Yung mga silent battles po natin sa buhay po natin, we inhale, we exhale the name of the Lord. Amen. Sa mga panahon na wala ka ng malapitan, si Yahweh pa din ang ating tinatawag. Mga panahon na iyak mo na lang ang naririnig mo at malalim na hinga, humihikbi ka na, si Yahweh pa din ang ating binabanggit. Amen po. Isa lang po, mahal po tayo ng Panginoon. Gusto po niya tayong makilala at gusto po niya magpakilala po sa atin. Amen. In simpleng paghinga po natin, binabanggit natin si Yahweh. Amen. Kasama po natin si Yahweh wherever we go. Amen. Queen, stand na po tayong lahat. Yahweh. Alam niyo po mga magulang, mga kapatid, si Lord po, si Yahweh, gusto lang po niya talagang magkaroon tayo ng personal na pagkakilala po sa Kanya. God want us to grow deeper, to know Him more. Gusto niya gusto kitang maging kaibigan. Gusto kong maging intact ang ating relasyon. Nak, I want to be your friend. Nak, I want to be your provider, your healer, your victory. I want to be your protection. Gusto kitang bigyan ng protection. Gusto kitang bigyan ng kapayapaan. Gusto niya magpakilala po sa atin personal. Personal. Amen. Can we close our eyes?
Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa oras pong ito, Lord. Patuloy po kayo magpakilala po sa amin. Ayaw na po namin ng mababaw, Panginoon, ang pagkakilala sa inyo. Gusto po namin, Panginoon, yung pagkakilala na sobrang lalim, sobrang intimate, Panginoon. Yung aalis po kami sa bahay ng inaalala ka po namin. Papasok kami sa work, Panginoon, na ikaw ang inaalala po namin. Magsuserve kami, Lord God, hindi po dahil sa lakas po namin. Bagkus, Lord God, gusto ka pa namin makilala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi po nanatiling God ang iyong pangalan. Bagkus, Lord God, nag-adjust ka sa amin kasi gusto mo kaming makilala deeply at gusto mo, Lord God, na makilala ka namin deeply, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong hapon po na ito. Sino po dito na-appreciate niyo po one of the names of God, Yahweh? Pwede po ba natin sabihin sabay-sabay, Yahweh? Yahweh. Do you believe, every time we mention the name Yahweh, kung ano man ang pangangailangan natin, ano man ang mga panalangin po natin, He is indeed our provider, our Jehovah Jireh, our provider. Amen po ba? Sino po dito every time, now that we know and understood the name Yahweh, may sakit at karamdaman, kapatid, lumapit ka lang kay Yahweh. Siya ang ating tagapagpagaling. Amen po ba? Sa mga nangangailangan ng proteksyon, sino po dito naniniwala? Every time we mention the name Yahweh, the Lord is our banner, Jehovah Nisi, our victory, our protection. Nagkakaroon, dumadaloy ang proteksyon sa pamilya mo, dumadaloy ang proteksyon sa buhay mo. Sino po dito naniniwala? Every time we mention the name Yahweh, lahat ng depression, lahat ng anxiety, lahat ng kalungkutan, pinapawi ng Panginoon, because the God that we serve is our Jehovah Shalom, the Lord our peace. He gives us peace whenever we need it. That's why tonight, ngayong oras po na ito, let's give our best worship to the Lord right now. Hallelujah. Bilang simbolo na sinasabi natin, Panginoon, sa bawat hininga na ginagawa po namin, Lord, gigising pa lang kami ng umaga. Hihinga pa lang kami, Panginoon, hindi pa nagsisimula ang araw namin. Lord, we are acknowledging you in our lives. Lord, sa bawat hininga na ginagawa po namin, Panginoon, Lord, wala pa, hindi pa po kami nakakapunta sa trabaho, hindi pa po kami nakakapag-accomplish ng araw na yon. But Lord, sa simpleng paghinga namin, Panginoon, Lord, Yahweh, we are acknowledging you in our lives. Today, church, let's lift up our hands to God right now as high as we can. As high as we can. And let's acknowledge and remember God in all the seasons of our lives, because that's the God that we serve. Our God who is so powerful. Our God who is so mighty in our lives. Hallelujah, hallelujah. Kapatid, anumang pangangailangan mo, anumang mga panalangin mo, let's believe right now. Itaas mo yung kamay mo kung may pangangailangan ka. Today, we're gonna worship our Yahweh, our provider. Kapatid, kung nangangailangan ka ng kagalingan right now, believe, itaas mo lalong yung mga kamay. And let's believe that He is our Jehovah Rapha, our healer. Siya ang magpapagaling sa'yo. Siya ang magpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Kapatid, if you need the protection of God, if you need victory over your battles, if you need victory over oppression, taas mo yung kamay mo sa Panginoon. For He is our Jehovah Nisi, the Lord, our banner, our victory, and our protection. If you need peace right now, mas lalo mong idoble yung taas ng kamay mo sa Panginoon. Because today, we're gonna declare that our Yahweh, He is our Jehovah Shalom, our peace. That's our God that we serve. That's the God that we serve right now. Let's worship the Lord today. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digin ang aming dinig, isisigaw sa buong mundo, Ikaw ang tunay na Diyos. Let's declare this tonight.
gabing ito, magpuri sa Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the name of the Lord. Come on, come on. Lahat ng may hininga, magpuri sa Panginoon. Lahat ng may hininga, magpuri sa Kanya. Hallelujah. Oh, minsan pa, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba sa'yo. Sa'yo ang aming tingin, ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Just our voices to God, lift it up. Ikaw ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Panginoon, maraming salamat. Dakila ka sa amin pong mga buhay. Lord, we pray, O God, paglabas po namin sa lugar po na ito, Lord, daladala po namin, Lord God, ang kapayapaan na nagmumula po sa iyo. Lord, daladala po namin, Panginoon. Lord, one of the personal names of yours, O God, that is Yahweh. Yahweh will manifest Himself over our lives. We declare that in Jesus' name. Yahweh will manifest Himself over our family. Yahweh will manifest Himself over our careers. We believe that, Lord, in Jesus' name. Yahweh will manifest, Lord God, in our future. We believe that in Jesus' name. Yahweh will manifest in our prayers. In Jesus' name, we believe in that. We believe in that. Salamat po, Panginoon.